Xiaosheng, gising na, huwag ka nang matulog. Bilis, bumangon ka na, tumakas ang bago mong asawa. Tumakas na naman. Ano ba, hindi niyo ba ako patutulugin? Jen Xiaosheng, tumakas ang asawa mo. Kagabi lang kayo kinasal. Hindi pa sumisikat ang araw, wala na siya. Kung tumakas siya, hayaan mo siya. Sa susunod, babaliin ko na ang mga binti niya. Tangay niya ang pera nang tumakas siya. Tinangay niya ang lahat ng naipon natin. Sino ang nangahas na kumuha ng pera ko? Anak ng. Saan ba ako napadpad nito? Ayos, simula pa lang, nawala na agad ako ng asawa. Nasaan siya? Tumakas ang bagong asawa. Hehe, tumakas sa mismong gabi ng kasal, ngayon lang ako nakakita nito. Hoy, huwag ka nang magkunwari. May utang na 180 ang biyanan mo sa pamilya ko. Zeng Dabao, peke ang utang na yan. May kasulatan at may pulang bakas ng daliri, peke pa rin. Dahil lang ba sinabi mong peke, peke na agad. Hindi magnanakaw ng pera ang ate ko. Ang pera. Wala na talaga ang pera. Narinig mo ba? Sarili mong pamilya ang nagnakaw ng sarili mong pera. Haha, kapag hindi dumating ang pera sa loob ng 3 araw, kukunin namin ang bangka bilang kabayaran. Pwe, kahit ako, lugi pa sa bulok na bangkang ito bilang kabayaran. Ay, napala. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin ko pati ang tao at ang bangka. Gusto yata akong patayin ng simula na ito. Tatay, Xiaoman, 3 araw. Gagawa ako ng paraan. Noong 1983, pumasok ako bilang manugang at ang buong nayon ay nandidiri sa akin, tapos nabigyan pa ako ng reputasyon bilang magnanakaw. Heto ang lugaw mo. Huwag mong pag-interesan ang tatay ko. Mukha ba akong masamang tao, sabi ng buong nayon. Nakapag-isip ka na ba, pera o bangka? Akin na ang kasulatan ng utang. Haha, tingnan mong mabuti. Nagpapautang ang pamilya nyo na may 3% interes kada buwan. Ang puhunan ay 30, pagkalipas ng 1 taon ay magiging 41. 2 taon ay 52. Kahit may patong-patong na interes, abot lang ito sa 61 at 30 sentimo. Hindi yan aabot ng 180. Ang labis doon ay pagnanakaw na. Ah, ikaw nga talaga. Sino ka ba sa akala mo? Nasa kamay ko ang kasulatan. Ang kasulatan ay papel lamang. Pero ang kwenta ay nagbabago. Subukan mong magkulang kahit 1 sentimo pagkalipas ng 3 araw. Magaling ka palang magkwenta. Dapat lang na marunong magkwenta. Pero dapat marunong din kumita ng pera. Bantayan nyo siya. Kapag nagtangka siyang pumunta sa dalampasigan, iulat nyo agad sa akin. O, pumunta sa dalampasigan ang bagong manugang. Hindi pa yata nahihimasmasan sa alak ang bagong manugang. Nasisiraan na ba siya ng bait sa gutom? Wala nang libreng pakain sa palamunin. Sige, tumawa lang kayo. Ang taas ng tubig, direksyon ng agos, at uri ng buhangin. Ang mga napupulot nyo ay mga tira-tira lang. Hoy, kanal ng mga talaba ang nandoon. Malamig ang tubig at malalim ang putik. Malamang na mapagod ka lang sa wala. Salamat, may umaagos na tubig at pugad ng mga pain. Ang mga magagandang bagay ay laging nakatago sa mahihirap na lugar. Tiyak na may makukuha sa ilalim ng tabinging bato. Swerte lang talaga. Samba lang yan. Ano ba ito? Buhay pa at medyo malaki. Bakit ka nakatitig? Hindi kita ililigtas ngayon. Hintayin mo na lang ang paglaki ng tubig para maging pagkain ng isda. Huwag kang matakot, matatapos din ito agad. Lenan, CJ. Nasayang lang ang pagod ko. Ligaw na malaking yellow croaker. Pwede palang makasundo ang kapatid na ito. Sige, mula ngayon, tatawagin kitang pangalawang pinuno. 80 sentimo para sa halo-halong kabibe. 9 na butas na malaking abalon ito. Lene. Bagay probinsya lang, may pabilang-bilang pa ng butas. Kung ibebenta mo, ibenta mo. Kung hindi, lumayas ka. Sige po, itabi nyo na lang yan. 80 sentimo, makapal ang shell at mataba ang laman. Buhay na yellow croaker at abalon. Kukunin ko ng lahat. Unang malaking kita. Panahon na para magbago ang ihip ng hangin sa like 1. Dolyar na cash. Kunin ang dolyar na cash at tumakbo agad. Makinig kayong lahat. Ang mga huli sa dagat ng like 1 ay dapat lang timbangin sa timbangan ng pamilya Zeng.
May kaltas na 30% kapag tinimbang. Hindi ba pagnanakaw na yan sa harap-harapan? May sinasabi ka ba? Wala po, bumalik na ang Diyos ng yaman. Balita ko yumaman siya pagkapunta sa bayan. 30% ang kaltas sa pagtimbang. Paninda ko ito at mga paa ko ang nagdala rito. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ang lakas ng loob mo, harangan niyo siya. Nagsisimula na silang lumaban. Haha, gumalaw na sila. Ano ngayon? Dito sa Like 1. Ang batas ko ang masusunod. Ano ba namang kalokohan ito? Bitawan mo ako, bitaw. Hahaha, mabuti. Napakabuti. Simula bukas, sarado na ang dalampasigan. Ay sisil ko ang mga timbangan, tingnan ko lang kung saan ka kukuha ng pera. Sige, isara mo. Napakalawak ng dagat. Utos ni Zenye. Sarado na ang dalampasigang ito. Mangyan, pahiram naman po ng bangka. Isinara ng pamilya Zeng ang dalampasigan, tapos maglalayag ka pa rin. Sa dagat ako dadaan, hindi sa dalampasigan. Hati tayo sa benta, 7-3. 70% sa inyo, 30 sa akin. Hindi naman ganoon kakapal ang mukha ko. Sige, gamitin mo ang bangka sa gabi. Ang lihim na agos na ito. Paano mo nalaman yan? Kabisado ko ang dagat. Mula sa Like 1. Wala pa akong nababalita ang magandang klase ng huli roon. Tignan muna natin ang mga paninda. Espesyal na klase, makapal ang shell, siyam na butas, at sariwang-sariwa ang laman. Unang klase pero manipis ang laman. 2 sentimo ang presyo para sa maramihan. Sumusunod lang sa takbo ng merkado. May pag-uri pa, mula saang pantalan ka ba? Mula po sa Like 1, boss. Jen Chaosheng, kukunin ko lahat ng espesyal na klase. Dagdagan ng 20%. Ang kinita sa isang gabi ay katumbas ng 1 buwan naming trabaho. Naku, napaaga ang paglaki ng tubig. Hindi ito napaaga. Ito talaga ang oras na kinalkula ko. Buong magdamag kitang hinintay. Wala ka nang matatakasan sa harap o sa likod. Mangyan, magtiwala po kayo sa akin. Liko tayo papuntang Sigo. Walang labasan sa Sigo. Lugar iyon ng mga sumasadsad na bangka, pero kapag lumaki ang tubig, magkakaroon doon ng daanan. Tumatakbo siya papuntang Sigo. Habulin niyo siya at harangan ang daan. Boss Dabao, malalim ang putik doon. Walang dapat ikatakot. Habulin niyo. Hindi ko na mayahon ng paa ko. Saklolo. Masarap bang magbabad sa tubig dagat? Giant Chaosheng. Nalubog sa putik ang mga tauhan ng pamilya Zeng habang hinahabol siya. Kailangan pa nilang hintayin humupa ang tubig. Bago sila mahukay roon. Dabao, gusto mo bang ikuha kita ng pala? Tandaan mo kung sinong tumatawa. Hahaha, kay sarap sa pakiramdam. Unang pagkakataon ito sa buhay ng matandang ito, haha. Ang reseta ay iniwan ni ate. Kapag pinatagal pa natin ito, tuluyan ang mapaparalisa ang ibabang bahagi ng katawan niya. Pakiusap, linawin niyo po. Nalinsad ang buto. Lumang pinsala ito mula noong maipit siya sa lumubog na barko noon. Magagamot pa ba ito? Kailangan ng gamot sa pamamaga at pampalakas ng buto. Kaya kong iayos, pero ang paghihilot ng buto ay nangangailangan ng husay ng manggagamot mula sa timog. Walang sinuman sa Hilaga ang marunong niyan. Magkano po? 500 para sa paghihilot ng buto at rehabilitasyon. Maaaring higit pa riyan, hindi bababa. Napakalaking halaga niyan para sa atin. Ito ang paunang bayad para sa pagpapagaling ng buto. Isusulat ko na ang reseta ngayon. Mabilis ka palang kausap. Kunin mo ang gamot bukas ng umaga. Ito na lang ang natitira. Dr. Ku, ang resetang ito. Ito ang pangunahing reseta para sa pagpapalakas ng buto. Sino ang sumulat nito, tamang-tama sa sakit niya? Iniwan ni ate ang reseta bago siya umalis. Tapos na ang 3 araw. Kuhanin ang bangka. Iyong pera, iho. 30 ang kapital. Lene. Kulang pa ng 150. Kailangan muna nating kwentahin ang kulang. Anong kukwentahin? Narito ang kasulatan. Mga tito, tita at mga kapitbahay. Ngayong araw, magkwentahan tayo ng malinaw sa harap ng lahat. 30 ang kapital, may 3% interes kada buwan. 41 ang kabuuan kasama ang interes sa loob ng 1 taon. 52 sa 2 taon. Kahit may patong na interes, 61 lang ang pinakamataas. Hindi kailanman aabot sa ganyang halaga ang utang na yan. Ang gawing 180 ang 30 ay hindi interes. Panghuhold up na yan. Talaga bang 6 na beses ang itinaas?
Ang mga utang sa pamilya Zeng sa mga nakaraang taon. Ang utang din kaya ng pamilya ko ay matalas ang dila mo, iho. Tatanggapin ko ang kapital. Pero huwag na huwag mong tatapakan kahit 1 pulgada ng dalampasigan dito sa Like 1. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may nagtanggol din sa pamilya Shen. Tatay, hahayaan na lang ba natin siya ng ganoon kadali? Bakit ka nagmamadali? Kung gusto niyang kumita ng pera, kailangan niyang pumunta sa dalampasigan. Utos ni Zenye. Bawal kang bumaba sa dalampasigang ito. Ang dalampasigan ay pag-ari ng dagat. Hindi ng pamilya Zeng. Yun dito sa Like 1. Ang pamilya Zeng ang dagat. Alis, alis, alis. Gusto talagang bumaba ng manugang. Sa Gijancho, nababaliw na ba siya? Dalampasigan ng kamatayan yan. Kaibigan, hindi yan karapat-dapat. Kuya Haizu, hihiramin ko ang sinabi mo. Sa mga nakakatakot na lugar lamang nakatago ang daan patungo sa kayamanan. Mabilis ang pagpapalit ng tubig sa malalakas na agos. At sa ilalim nito nakatago ang mga biyaya. Masamang reputasyon pero mayaman ang ilalim. Kailangang makuha agad sa loob ng maikling oras. Ang pangalawang pinuno ang maghahanap ng daan. Naku po, puno ng mga sea cucumber. Ilista mo, napakahalaga ng huling kanal na ito. Anong Gijanchao? Ito ang Diyos ng kayamanan. Nakakuha ng isang basket ng sea cucumber sa Gijanchao, kapatid na Chaosheng. Bibilhin ko ang lahat sa itinakdang presyo. Noong nakaraan ay 80 sentimo. Iba ang sitwasyon noon sa ngayon para sa mga halo-halong kabibe. Bakit? Dahil nasa kamay ko ang opisyal na bentahan. Kung hindi mo ibebenta sa akin, hahayaan ko lang mabulok iyan sa mga kamay mo. Ang kumpanya ng pangisdaan sa bayan, sa pamumuno ni Fang Zengping, ay bumibili sa napagkasunduang presyo. Doble ang presyo. Ngunit may isang kondisyon. Suriin ang mga produkto sa harap ng publiko bukas. Tukuyin ang kalidad sa harap ng lahat. Paano kung pumalpak, ano namang alam ng batang probinsyano sa mga kalidad ng produkto? Suriin natin. Tingin ko mapapahiya ka lang sa harap ng lahat. Kapag pumalya ang inspeksyon bukas. Lumayas kayo pati ang dalampasigan nyo rito sa Like 1. CJ. Halikayo, tingnan natin kung paano mapapahiya ang batang ito. Tingnan niyong mabuti, mga kasama. 6 na hanay ng tinik, ligaw na siya Zui. Buo ang laman, kasing kapal ng 2 daliri. Walang sira ang buong balat. Pinakamataas na kalidad sa mga sariwang huli. Hindi nagsisinungaling ang kalidad ng huli. Tingnan na lang natin, Dabao. Lalayas pa ba kami? Umalis ka sa harap ko. Yumaman na ang binata. Dahil po sa inyo. Sayang nga lang, ang dalampasigang ito ay matagal nang inaalagaan ng pamilya Zeng. Kaya bawat sea cucumber na makukuha rito ay pagmamay-ari ng mga Zeng. May kasunduan, sa pamilya Zeng na ang dalampasigang ito. Kailan ginawa ang kasunduan? Noong taong 1958. Nasaan ang mga saksi? Nakasulat lahat doon. Mang Kui, ang dalampasigan ba ng nayon ay pag-ari ng publiko o pribado? May kopya nito sa artsibo ng munisipyo. Huminahon muna kayong lahat. Suriin ang mga dokumento. Kapag nasuri na, lahat ay susunod. Suriin mo, matanda, maghintay ka. Hepe Fang, ito ay pinakamataas na kalidad. Kukunin namin lahat ng may espesyal na kalidad. 6 na piso kada gin. May mga 30 gin ang laman ng basket niya. Halos 200 piso. 200 piso, kailangan kong magtrabaho ng 3 taon para kitain yan. Mula ito sa kumpanya ng pangisdaan. Alang-alang kay Hepe Fang, sige at suriin nyo. Ang mga dokumento ng dalampasigan noong 1958. Nasunog ang bodega noong 1965. At ang pahinang iyon pa talaga ang nawawala. At kung kailan tiningnan ang loob ng paghiram. Nalaman ko na may kumuha nito 3 buwan bago ang sunog. Nasusunog ang papel. Pero hindi nasusunog ang marka ng daliri. Zenye, nahanap na niya ang loob ng paghiram. Sige, mag-imbestiga kayo, hindi naman nakakapagsalita ang patay. Epektibo ang gamot para sa buto. Inumin ito ayon sa reseta. Pagdating ng taglamig, makakaupo na siya. Makakaupo pa ba ang matandang ito?
Huwag mong masamain, natatakot lang akong maging pabigat kay Xiaoman. Ang maliit na sulat na ito. Sulat kamay ng ate ko ang Huichuntang sa bayan ng Nanpu. Inihanda na niya pati ang daan para sa pagpapagamot. Hindi ba't sa Nanpu ang lugar kung saan nanggagamot ang parmasyutiko? Xiaoman, hindi tumakas ang ate mo. Umalis siya para ihanda ang daan. Ang bangka ko. Hindi kayo tao. Sige, isulat din natin ang utang na ito. Gawa ito ng isang eksperto sa payat. Mabilis, tumpak at matatag ang pagkakapayat. Lumalaki sa paggawaan ng bangka. Sino pa ba ang may ganitong galing? Pero walang nakakita, ah. Kahit nakita nila, hindi sila maangahas na umamin. Anong libo-libo? Halika kayo rito at humigop ng sabaw. Simula ngayon, gagawa tayo ng patakaran. Para sa bangka ni Mang Nian ng grupong nagtutulungan sa pangunguha ng yamang dagat. Ako ang sasagot sa lahat ng lugi. May parehong antas para sa lahat ng sasali. Sama-samang makikipagtawaran sa presyo. Hahatiin ang kita batay sa naitulong na trabaho. Babayaran sa mismong araw na yon. Sali ako. Sasali ang pamilya Shen. Kung narito lang si ate, sasali rin siya. Ang galing ng matanda. Tutulong sa pag-aayos ng bangka. Kahit walang bayad. Kahit anong mangyari, kasama ang pamilya ko. Kayong mga bago, bilisan nyo ang pagkilos. Kasama ni Kuya Haizu si Tiagixiang mula sa Donggo. Naglilikom ng mga kabibe sa tabing dagat. Yung malalaki lang ang kinukuha. Si Mang Nian ang namamahala. Tinitimbang at inililista sa listahan. Ang espesyal na klase ay para sa bayan. Ang unang klase ay para sa Shipu. Ang mga karaniwang kalakal ay sa presyong lokal, walang bawas kahit 1 sentimo. Iyan mga hampas lupa. Nagawa pa nilang mag-uri-uri para lang sa barya-baryang kita, tuwang-tuwa pa sila. Dagdagan ng 20% ang espesyal na klase, tulad ng dating gawi. Hindi ka mawawalan. Ang sahod na katumbas ng 2 isda. Ang kita sa isang araw ay katumbas ng 1 linggo noon. Itay ng mga anak ko, sa wakas ay makakatayo na tayo ng may dangal. Ang dangal ay pinagsisikapan at pinaghihirapan. Sige, magpalundag-lundag pa kayo. Oras na para ilabas ni Zhengye ang card ng monopolyo sa pagbili. Kapag nailabas na ang opisyal na dokumento, haharangan natin ang lahat ng pampublikong daan para sa kanya. Kapag naharangan na ang daan, mabubulok lang ang mga isda sa kanyang mga kamay. Makinig kayong lahat. Makinig ng mabuti sa anunsyo. Ang lahat ng sariwang pagkaing dagat ay dapat bilhin at ipamahagi lamang ng kooperatiba. Ang mga individual na naglalako ay hindi pinapayagang dumaong sa pampang. Kung hindi na kaya, huwag nang ipilit. Hindi ba mayroon pa tayong kumpanya sa bayan? Naglagay siya ng checkpoint sa pantalan ng bayan. 3 araw na inspeksyonin ang mga bangka. Kakayanin ba ng mga sariwang huli ang ganyang katagal na pagsusuri? Ang mga likod na kababangon pa lang ay mapipilitan na namang yumuko. Ibiyahe ang mga kargamento sa maliit na lok sa labas ng dalampasigan. Iwasan ang pantalan ng bayan. Kanino naman natin ibebenta? Ang pantalan ang hinarangan niya, hindi ang dagat. Kabisado ng matandang ito ang daan. Magiging maayos at ligtas ang paglalakbay sa rutang ito. Kailangan kong iulat kung tataka sila sa dagat. Hayop na may pakpak na naman ito. Si Chip Hua mula sa Departamento ng Export. Kanina pa'y pinagmamalaki ni Lao Fang habang nagbibiyahe. Sa mga produktong pang-export, ang sarili kong mga mata lang ang pinaniniwalaan ko. Saan mo natutunan ang ganitong kahusayan? Lumalaki sa tabing dagat, kaya dagat mismo ang nagturo sa akin. Ang sukat at hiwa ng bawat uri. Walang labis, walang kulang kahit katiting. Paano mo nasanay ng ganyan ang iyong mga kamay? Ito ang mga kamay na nakaranas ng gutom. Kaya hindi namin magawang mag-aksaya ng mga produkto. Ang pag-uuri ng mga tuyong scallops para sa export ay mas detalyado pa kaysa sa opisyal na manual. Ship Hua, huwag muna tayong magdiwang ng maaga. May 2 kondisyon para sa pag-supply ng export. Una, kailangang maging matatag ang dami ng supply. Isang batch kada 3 araw, hindi dapat maputol. Pangalawa, ang pinagmumula ng produkto ay dapat may karapatan sa paggamit ng dalampasigan.
Kung walang patunay ng pagmamayari, hindi natin mapipirmahan ang kontrata. Karapatan sa paggamit ng dalampasigan, doon na naman ba sa lugar na yon? Nagkataon namang narinig ko na ipapamahagi na ng bayan ang kontrata para sa dalampasigan. Sa pamamagitan ng bidding, kukunin natin ito gamit ang sariling kakayahan. Ngunit kailangan muna nating malampasan ang pagsubok na ito sa ating harapan. Para sa sample, kailangan ng tig 50 kilo ng 3 uri ng produkto. Kapag dumating ang mga produkto sa loob ng 20 araw, saka natin pag-uusapan ang kontrata. Kapag naputol ang supply, hindi na natin ito pag-uusapan kailanman. 20 araw. Nakikipag-unahan tayo sa oras. 150 kilo ng mga inuri-uring produkto. Itataya ng matandang ito ang kanyang buhay para rito. Tinitimbang na ang ika-6 na batch. Wala nang laman ang donggo. Lumipat naman tayo sa Xigo. Nabalitaan mo ba? Ang mga produktong iyon ay ibebenta sa mga dayuhan. Sa mga dayuhan, iligal na espekulasyon ang tawag dyan. Maaari tayong makulong dahil dyan. Kung ganoon, kasabwat din ba kaming mga sumali sa grupo? Kapatid, may ilang miyembro na ang umalis sa grupo. Natatakot silang lahat na masangkot sa iligal na espekulasyon. Dahil sa pagkakaroon ng ganyang manugang. Tiyak na mapapahamak ang pamilya Shen. Hindi masamang tao ang aking kuya Chao Sheng. Kung kanino ang utang, sa kanya dapat singilin. Malalaman natin ang sagot pagkalipas ng 3 araw. Chao Sheng, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Masyadong malaki ang pasan mong responsibilidad. Hindi ko kayang kargahin yan. Mang Tui, ang mga paninda ay kinuha ng kumpanya ng mga produktong dagat. Kumpanya, tao rin naman ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ikaw si Jen Chao Sheng, tama. May nagulat sa iyo dahil sa iligal na pagbebenta at pag-espekula. At pakikipagsabuatan sa mga dayuhang negosyante. Sumama ka sa akin. Hehe, nakita mo ba yon? Tapos na ang maliligayang araw niya. Magsalita ka, kanino mo ibinenta ang mga paninda? Sa kumpanya ng mga produktong dagat ng lalawigan. Si Section Chief Fang Zengping ang nag-asikaso nito, may resibo kami. May tatak ang resibo ng pagbili. Opisyal Gao. Tingnan mo ito, para ito sa pagluluwas ng produkto upang kumita ng dayuhang salapi ang bansa. Rehistrado ito sa pamahalaan ng lalawigan. Ang kanyang mga paninda ay para kumita ng dayuhang salapi ang bansa. Kasama, may naganap na hindi pagkakaunawaan. Pagbalik ko, imbestigahan ko itong mabuti. Kung sino ang gumamit ng liham ng sumbong para manira ng iba. Sabi ko na nga ba? Isang karangalan ang kumita ng dayuhang salapi para sa bansa. Sino kayang lapastangan ang nagpakalat ng chismis na yon? Gustong manlamang pero sila ang nalamangan. Sino ba namang mag-aakala na may ganyang dokumento ang lalawigan? Kapatid, naipadala na ang sulat sa Nanpu. Nakilala siya ng tauhan sa Huichuntang. Isang matangkad at payat na babae mula sa Hilaga. Nagtatrabaho siya bilang katulong sa tindahan. Nandoon pa ba siya, hindi ko muna siya ginulo. Baka kasi magulat siya. Sabi ng mga kapitbahay, napakatahimik at mabait niyang tao. Hindi siya gumagala o namimili kung ano-ano. Parang may pinag-ipunan siyang pera. Nag-ipon ng pera. Ano ba ang pinag-ipunan mo? Hintayin mo lang, mas mabilis akong kikita ng pera kaysa sayo. Bakit mo pa siya hinahanap? Tumakas siya dala ang pera natin. Walang utang na loob, huwag na natin siyang hanapin, tatay, ate. Nag-ipon siya ng pera. Nag-ipon niya ng pera pero ayaw namang umuwi. Nakakakain kaya siya ng maayos. Tatay, pupunta po sa Timog si Section Chief Fang sa susunod na buwan para sa trabaho. Nakiusap po ako sa kanya na dumaan sa Nanpu para tingnan siya. Mag-ingat po kayo at magsuot ng makapal na damit sa biyahe. Nariyan ba ang aking pamangkin? Pasensya na sa mga nagawa ko noong mga nakaraang araw. Sabi nga nila, walang pagkakaibigan kung walang hidwaan. May kailangan po ba kayo, Zenye? Naisip ko na ang lahat. Magkasosyo na tayo sa dalampasigan na yon. Ikaw ang bahala sa talento. Ako naman ang bahala sa daungan ng barko. At sa mga koneksyon, maghahanda ng salu-salo ang pamilya Zeng bukas ng gabi. Sana ay dumating ka para mapag-usapan natin ito ng masinsinan. Bukas ng gabi sa oras ng Yu, naghihintay ang mansyon ng Zeng. Isang bitag na salu-salo. Huwag kang pumunta roon. Kapag hindi pumunta, duwag. Kapag pumunta naman, tiyak na bitag. Kahit bitag pa yan, kailangan ko pa ring pumunta. Kung hindi ako papasok sa bitag, paano ko malalaman kung ano ang nakabaon doon? Maupo ka sa kabisera, aking pamangkin. Ipagpaumanhin niyo, Zenye. Mula nang mapabilang ako sa pamilya Shen. Iniwasan ko na ang alak para makapokus sa pagpapagamot sa binti ni tatay. Kailangan ko pang panatilihing malinaw ang aking isip. Tinatanggihan ang alok,
Dabao, wala kang modo. Mabuti ang tsa, nakakapagpalinaw ito ng isip. Aking pamangkin. Ito ang kasunduan sa kasosyo. Kapag nilagdaan mo ito, hati tayo sa dalampasigan. Malaking bagay ang paglagda. Hayaan mo muna akong mag-isip. Zenye, may dumating na tao mula sa Bayton. Hinihintay ko po ang sagot nyo. Paumanhin po, aalis muna ako sandali. Ginoong Bai, ang panulat na ito ay nakasulat na ng mahahalagang kasunduan, hindi ba? Naman, lalo na yung noong taong 58. Ang kasunduan sa Pampang, hehe. Ang kasunduang iyon, sa totoo lang, nakainom lang ng marami si Mang Bai kaya kung ano-ano ang pinagsasabi. Pasensya na po, masama talaga siyang malasing. Busog na kami sa pagkain at sa. Hindi na natin pipirmahan ang kasunduan. Hindi ko ibibigay kahit ang kalahati ng pampang ko. Pumasa ang lahat ng mga sample. Inaprubahan ito ni Chip Hua. Dumating na ang bayad sa pamamagitan ng telegrama. Naghanda si Liha Isu ng 6 na batch ng mga produkto. 42 yuan at 42 sentimo. Dati, yan lang ang kinikita ko sa loob ng isang buong taon. Zhou Gixiang, 38 yuan. Bumili ang tatay ng bata ng bagong tela para gawan siya ng damit. Ang kabayaran sa pag-aayos ng bangka ay nagkakahalaga ng 26 na yuan. Nangako tayong hindi tatanggap ng bayad. Ang patakaran ay patakaran. Paano kung sumali na rin ako sa grupo? Ano ang tinitingin-tingin niyo, Alice? Dati, tinatawag natin siyang walang utang na loob. Ngayon, kailangan na natin siyang tawaging Diyos ng kayamanan. Nasaan si Bailiw, nakakulong sa silid para mahimasmasan sa kalasingan. Bukas, ipadala siya sa Bayton para maningil ng utang. Hanggat wala akong sinasabi, hindi siya pwedeng bumalik sa nayon. Seryosohan na ito. Ika-22 ng Pebrero, 2022. Hijo, magtutuos tayo sa harap ng lahat. Kailangan ng 3 kwalipikasyon at deposito para sa bidding. Ang pinagsama-samang deposito ng mga magkakanayon. Talong daan, sino sa buong nayon ang may ganyang kalaking pera? 120, kaya ba natin kitain yan sa loob ng 20 araw? Kuya Chaosheng, sasali ako. Bumagsak si tatay. Sumumpong ang bali niya sa buto. Naipit ang kanyang ugat. Kailangan siyang makonfine sa ospital para maobserbahan. Kailangan ng agarang gamot. Magbayad muna ng 80 yuan. Hindi ako mananatili rito. Uwi na lang ako at hihiga, gagaling din ako. Ang perang iyan ay para sa bidding. Huwag po kayong kumilos, tatay. Huwag mong galawin ang pera, Xiaoman. Hindi na karapat-dapat gastusan ang mga matandang buto ng tatay. Mananatili po kayo sa ospital at gagamitin natin ang pinakamagandang gamot. Tatay, kung mahalaga man o hindi ang inyong mga buto. Hindi ang utang sa pamilya Zeng ang magpapasya niyan. Kuya Chaosheng, paano na po ang deposito natin? Gagawa ako ng paraan. Ginalaw ninyo ang pera para sa bidding, hindi ba? Kung ginalaw ninyo yon, napakawalang isip ninyo. Iyon ang pag-asa ng buong nayon. Nakatitig sa inyo ang 47 pamilya. Kung mawala man ang pampang ng tatay ninyo, pwede pa naman natin itong kitain muli. Ngunit isa lang ang buhay ng tao. Kunin mo ito, 86 na yuan. Inipon ko ito ng kalahating buhay. Panglibing niyo po ito. Kalokohan. 5 taon nang nakahiga ang matandang ito. Matagal ko nang itinuring ang sarili ko na patay. Ngunit ikaw ang nagparamdam sa akin na gusto ko pang mabuhay. Umalis ka at bawiin mo ang pampang para sa akin. Noong gabi bago umalis si Yuje, pumunta si Zheng Hongqi sa bahay. Ano ang sinabi mo? Umuulan noong gabing iyon. 108, nakasulat sa itim at puti, hindi mababayaran. Madali lang yan, kanselahin na lang. Iyong manugang na nakikitira lang. Ipakasal si Yuj kay Dabao. At ang lahat ng utang ay buburahin na. Puwersahang kasal at pagnanakaw yan. Mag-isip kayo sa loob ng 3 araw. Kung hindi siya alis, mapipilitan siyang magpakasal sa impyerno ng pamilya Zeng. Ngayong umalis na siya, wala nang bisa ang kasunduan sa kasal. Hindi na sila mapipilit pa ng pamilya Zeng. Kaya pala ang 30 yuan na kinuha ni ate ay para sa pamasahe niya. Inipon niya yon para sa pagpapagamot ng buto ni tatay. Hindi siya tumakas. Inako niya ang lahat ng paninisi at kahihiyan. Kuya Chaosheng, saan ka pupunta? Ano nang balak mong gawin? Gagawa ka ba ng karahasan? Zenye, lumabas ka. Haharangan mo ang pinto gamit ang salapang sa gitna ng gabi.
Pinapakita ko lang sa iyo ang salapang na ito. Hindi kita sasaktan. Gusto ko ang 3 bagay tungkol sa utang na 180. Ang orihinal na resibo. Ang kasunduan sa pampang noong taong 58. Ano nung sinabi mo noong gabing umalis si Shen Yuje? Walang labis, walang kulang. Ang 3 bagay na iyon ay pare-parehong nakamamatay. Hinahamon mo ba ako sa harap ng publiko? Yenwe, baliw. Paalisin siya. Tatay, hahayaan na lang ba natin ito? Gaano karami ang alam niya? Nakita mo ba nanginginig ang kamay ni Zengye? 3 bagay. Kahit alin doon ay parang bomba. Bantayan mong maigi ang babaeng iyon sa nanpu. Huwag mo siyang hahayaang makabalik ng buhay sa nayon. Ang 15 piso na naipon ng matanda mula sa pagbebenta ng itlog. Kahit barya-barya lang ito. Lahat naman ito ay malinis na pera. Hindi pa man lang umiinit ang dibidendo sa kamay natin. Ibabalik na natin ito bilang lihim na puhunan. Huwag kang mainay. Kailangang umiwas sa hinala ng pinuno ng ngayon. Sa 5 piso, ako ang tatayong saksi. Mag-iba na ang may-ari ng pampang na ito. Sapat na para gastusin ko araw-araw. Kumpleto na ang 300. Bukas ng alas 9 ng umaga ang pagbubukas ng bidding. Ang taya na ito ang magtataguyod sa dangal ng buong ngayon. Jen Chaosheng, may nagulat sa iyo na lumampas ka sa limitasyon ng pagkuha ng manggagawa. Nagsasamantala ka raw sa mga miyembro ng komunidad. Sino ang nagulat? Hindi namin maaaring sabihin ang pangalan. Isa na namang lihim na sulat. Sumama ka sa amin ngayon din sa komunidad para sa pagtatanong. Magsisimula ang bidding sa alas 9. Hindi siya makakabalik sa oras. Magsalita ka, ilang manggagawa ang kinuha mo. Unang tuntunin ng samahan ng pagtutulungan, ang pagsali ay kusang loob. Malaya ring umalis. Ang dibidendo ay base sa trabaho. Binabayaran araw-araw. Narito ang mga tuntunin. Narito ang mga talaan at narito rin ang tiwala ng mga tao. 2 lihim na sulat na ito. Hahanapin ko talaga kung sino ang nananabotahe sa atin. Pero alas 8 na ngayon. Gamitin mo ang bisikleta ko. Utang ko po sa inyo ang pabor na ito. Gusto rin yata ng langit na makita akong tumakbo. Kaya ipapakita ko sa inyo. Alas 8:55 na. Tatay, panalo na tayo. Naway gabayan tayo ng langit. Naway gabayan tayo ng langit. Nandyan na siya, dumating na siya. Eksaktong alas 9 ang pagbubukas ng bidding. Hindi siya nahuli. Balido ang bid, magsimula na tayo. 500 piso ang taunang bayad sa kontrata ng daungan ng pamilya Zeng. May susunod ba? Itataya mo ba ang buhay mo para sumunod? 320 ang alok ng kabilang panig. May lakas ng loob ka pang pumunta rito sa halagang iyan. Bakit ka nagmamadali ayon sa mga tuntunin? Ayon sa mga tuntunin. Ito ang mga tuntuning itinakda ng bayan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Kundi kung sino rin ang makakapag-akay sa lahat para umasenso ang buhay. Isumite ang plano sa negosyo. Ang pag-endorso ng pagbili mula sa kumpanya ng palaisdaan ng lalawigan. Ang kasunduan sa supply para sa departamento ng export. Ang listahan ng mga miyembro ng samahan ng pagtutulungan. May lagda ito ng 47 pamilya. Paano naman ang sa pamilya Zeng? Ang 500 nyo ay para lang sa isang pamilya. Ngunit ang 320 ko ay ang kabuhayan ng 47 pamilya. Kapitan Qin. Batay sa kabuang marka, ang samahan ng pagtutulungan ng Like 1 ang nanalo sa bidding. Ibaba mo muna ako. Sa'yo na ang dagat-dagatan. Pero ang dagat walang kinikilalang tao. Malapit na ang panahon ng bagyo. Kumpleto na ang 20 post sa silangan. Tumigil kayong lahat. Sa agaw buhay na agos, mabilis ang tubig at malalim, marami ng kinain na buhay yan. 3 henerasyon na, walang nangahas na maglagay ng baklad dito. Mangyan, nasukat ko na po ito ng maigi. May sukat at kalkulado ang dagat. Ang tatay ko ay lumubog at namatay sa ilalim ng tubig na ito. Tama ang sinasabi ni Mangyan. Kababawi lang natin sa dagat-dagatan. Ipinundar na agad niya sa dagat ang buong kabuhayan ng baryo.
Mabuhay ba ang pakay natin dito o makipagpustahan ng buhay? Dito rin namatay ang tatay ni Mang Yan. Itutuloy pa ba natin ang trabahong ito o hindi? Kung sinabi ni Xiao Sheng na kaya natin. Bata ka pa at walang alam. Nakita mo na bang magalit ang dagat? Sigurado si Xiao Sheng sa ginagawa niya. Sigurado ang timpla ng dagat hindi mawari ng kahit sino. Xiao Sheng, huwag ka munang magtrabaho ngayon. Samahan niyo po muna ako papunta sa dagat-dagatan. Ang balsa ay gumagalaw ng 10 dipa kada 30 hininga. Xiao Sheng, mabilis nga ang agos ng tubig. Pero kapag mabilis ang agos, di ba't mas mabilis din ang pagpapalit ng tubig? Mabilis nga ang pagpapalit ng tubig. Tingnan niyo ang putik sa ilalim, di ba amoy malansa? Napakalansa at napakataba ng lupa. Badyang ang ilalim ng dagat. Ang mga pataba at pagkain ay naipon sa ilalim, sobrang sagana ng pagkain dito. Sa mata ng mga tao at mga isda, ito ay isang kamalig ng pagkain. Kahit na maganda ang dagat-dagatan na ito. Kapag dumating ang bagyo, ang mga baklad ay magiging parang panggatong lang. Kaya po ang mga poste ay ibinaon ko ng doble ang lalim. At ang mga lubid ay inihanda kong triple ang kapal. Ang mga poste ng bakod ay binunot ng sagad sa ugat, higit 10 poste. May bakas ng baon ng lubid sa gilid ng poste. Hindi ito binunot ng alon, tao ang gumawa nito. Sino pa ba ang gagawa nito? Isusumbong ng pamilya Zeng sa komunidad para ipahuli ang may gawa. May 3 linya ng bakas ng tapak. Ang 2 sa tumakbo ay may bakas ng langis ng tung na ginagamit sa bangka. Kuya Xiao Sheng, tagatitig lang ako sa paligid. May utang ako sa pamilya Zeng na 40 piso. Ginamit nila ang matrikula ng anak ko para pilitin ako. Si Hausan at Tai Zhang ang nagbunot ng mga poste. Nakataka sila. Baliin ang mga kamay niyan. Kuya Laigi, tumayo ka dyan. Ang 40 piso na utang mo sa pamilya Zeng. Simula ngayong araw, sa akin ka na may utang. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kulang ng tagapagbantay ng dagat-dagatan ang samahan natin. Ang sahod mo ay pambayad sa utang mo. Tingnan mo. Kapag hindi mo ako pinagbuhatan ng kamay, nanalo ang pamilya Zeng. Sa dagat-dagatan na ito, sinuman ang mga has na gumalaw mula ngayon. Kailangan muna nilang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko. Pumunta ako ng Nanpu. Nakatira nga roon ang tao. Pero 3 buwan na ang nakalilipas, sumama na siya sa iba. Sumama sa iba. Sinungaling, hindi ganun ang anak ko, tatay. Nag-iipon siya ng pera. Babalik din siya. Sumama na siya sa iba. Kanino sumama, bakit hindi man lang nagpaalam? Inihanda na niya ang daan. May iniwan siyang reseta, hindi siya susuko ng kalahati lang. Tatay, hindi pwedeng huminto ang paghahanda ng paninda. Kuya Haizu, ayusin mo agad ang mga poste bukas ng umaga. Ibaon mo pa ng mas malalim ng isang talampakan. Hindi ba siya nasasaktan sa loob? Masaktan man siya, tingnan mo kung paano siya mamukpok ng martilyo. Shen Xiaoman, may padalang pera para sa'yo. 5 piso. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Sulat kamay ito ng ate ko. Sulat kamay nga ito ng ate ko. Ang Lingshi po ay mas nasa timog pa kaysa sa Nanpu. Lumilipat siya patimog. Bakit naman siya lilipat kung maayos naman ang lahat? Parang may iniiwasan siyang tao. Ang telegramang iyon. Hindi siya sumama sa iba. Tinaboy siya ng kung sino. Maglalandfall ang bagyo sa timog ng Nanpu pagkaraan ng 3 araw. Hay, sa timog naman pala maglalandfall. Dito sa atin, mahinang hangin lang ang aabot. Bakit lumilikas ang maliliit na hayop na ito? Hindi tama. Anong hindi tama? Bumaba ang presyon ng hangin, ang mga ulap. Pabalik ang direksyon nito. Nagwawala ang mga alon, tumatakas ang mga alimango. Liliko ang bagyo. Direkta itong tatama sa Like 1. Pero sabi sa balita sa radyo, sa timog daw. Kailangan pa nating hintay na lumiko ito. Bago magbago ang balita sa radyo. Hindi na tayo makakapaghintay pa. Liliko ang bagyo.
Tatama ito sa atin, kailangan nating itabi ang mga bangka at patibayin ang mga bahay. 3 araw, 72 oras. Sabi sa radyo sa Timog Tatama. Mas magaling pa ba siya sa weather station? Narinig niyo ba, gusto nang maging manghuhula ng iskolar ng dagat? Tapos na ba kayong tumawa? Naiintindihan ko ang sinasabi ng dagat. Malalaman natin ang totoo pagkalipas ng 3 araw. Lene. Kailangan natin ang lahat ng makakapal na lubid at mga tulos na kahoy. Higit 60 yuan ang halaga niyan. Kukunin ko ang lahat na. Paano kung hindi dumating ang bagyo? Kung hindi darating ang bagyo, lubid pa rin naman ang mga yan. Pero kung darating ang bagyo, ang mga lubid na ito ang magliligtas sa ating buhay. Kaysa maniwala sa mga sinasabi niya. Mas mabuting magtiwala sa mga kamay niya. Bilis, magtrabaho na tayo. Kung hindi darating ang bagyo, masasayang lang ang pagod nyo. Kung hindi darating, pawis lang ang mawawala sa amin. Pero kung darating ang bagyo, kahit iyak ay hindi mo na magagawa. Ate, kailangang hilahin ang bangka paakyat sa mataas na lugar. Bakit ikaw ang magpapasya para sa bangka namin? Kuya Haizu, buhatin natin. Mga kanayon, lumabas kayo at tingnan nyo ito. Sa gitna ng sikat ng araw. Magnanakaw ng bangka si Jiang Chaosheng kasama ang mga kasamahan niya. Bangka namin yan. Ibaba nyo yan, kaya pala napakamatulungin niya. Magnanakaw ng bangka para ibenta. Para may pera siyang pampunta sa timog para hanapin ang asawa niya. Inililigtas niya kayo. Hahaha, ang bagyo ay nasa timog, may 1,000 milya ang layo. Kung gusto ninyong lumaban, dumaan muna kayo sa akin. Walang sinumang gagalaw. Tignan muna ninyo ang langit. Huwag kayong makinig sa kanya. Ang pagdilim ng langit ay hindi nangangahulugang may bagyo. Bawiin ang bangka, kilos. Hinto, tingnan niyong lahat ang langit. At tingnan niyo ang dagat. Buong buhay akong naglayag sa dagat. Ang ganitong mga alon at kulay ng ulap. Eksaktong katulad noong taong lumubog ang bangka ng tatay ko. Makinig kayong lahat, magtiwala tayo sa kanya. Kung nagkamali tayo sa pagkakataong ito, ipatataya ko ang posisyon ko bilang pinuno ng ngayon. Ipakumo ang mga bintana. Ang mga lubid sa tindahan. Libre na. Halikayo at kunin ang tulos na ito. Pukpukin pa ng 3 beses para bumaon ng malalim. Huwag kayong lalabas kapag nasa mata na ng bagyo. Mas matindi ang susunod na bahagi ng bagyo. Kalahati ng mga bangka sa daungan ng Shipu ay nawasak. Pero sa atin, walang nawalang kahit isang bangka. Hindi lang siya basta iskolar ng dagat. Siya ang Diyos ng dagat. Iho, humihingi ng paumanhin ang matandang ito sa iyo. Hindi dahil sa magaling ako. Kundi ang dagat mismo ang nagsasalita. Naiintindihan ko lang. Mukhang mas nauna pa itong nalaman kaysa sa atin. Zenye, pumunta po ang buong nayon sa dalampasigan. Ang bangka, dumaong na ang bakanting bangkang iyon. Buhatin niyo siya pabalik at ipatawag si Dr. Ku. Etyuj. Ako na. Ligtas ang buhay niya, gigising din siya rito sa Like 1 kapag bumaba ang lagnat. Sinabi mo lang ba ang tungkol sa ate ko? Sino ka? Ako si Shusheng. Isang katulong sa gamutan mula sa Huichuntang. Nakiusap sa akin si Ate Yuj na maghatid ng sulat at pera. May sumusunod sa akin sa buong biyahe. May puntong tagahilaga. Pagdating ko sa hangganan ng Shipu, hinarangan nila ako. Tumalon ako sa dagat. Kumapit ako sa isang piraso ng tabla ng bangka. At tinangay ako ng hangin papasok sa loob. Ang sulat, narito ang sulat. Ang perang naipon ni Ate Yuje. Nawala noong tumalon ako sa dagat. Hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay ligtas ka at naihatid mo ang sulat. Tungkol sa binti ni tatay. Nangako si Master Bai na siya mismo ang gagamot. Mag-ipon pa ako at magiging sapat din ito. Huwag mong sabihin kay tatay, baka mag-alala siya. Hindi tumakas ang anak ko. Hindi siya tumakas. Nakikipagsapalaran siya sa labas para sa atin. At ako na ama niya, sinisisi ko pa siya ng 1 taon. Ang sulat ni Yuje. Natanggap ko na. Hindi ko palalampasin ang sinumang nanakit sa'yo. Kapag nakita mo ang taong ito, maghatid ka ng balita sa pamilya Zeng sa Like 1.
Naghihintay pa si Ate Eugene ng sagot ko. Kailangan kong bumalik sa timog. Pero hindi ako pwedeng bumalik ng walang dala. Ang mukha ng dalawang taong humarang sa'yo. Tanda mo ba? Kahit maging multo ako, hindi ko sila malilimutan. Sakto, pupunta ako sa timog sa susunod na linggo para ayusin ang supply. Sumama ka sa akin. Ituturo mo sila sa daan. Kuya Fang, ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. At pakikonekta muli para sa akin ang linya sa Huichuntang sa Lingshipu. Huwag kang mag-alala, kailangang mahanap natin siyang buhay. Nariyan si Kuya Fang sa timog. At maghahanda naman tayo ng mga supply sa Hilaga. Kapag nasunog, walang matitira. Ang yelo sa imbakan ng bayan ay kailangang ipamahagi ng maayos. Haha, pumila kayo para sa yelo. Ang unang 30 karito ng sariwang huli. Mabubulok at babaho agad pagdating ng tanghali kapag walang yelo. Kung ganoon, ibenta na lang natin ng mura sa kooperatiba. Sa tindi ng sikat ng araw, tiyak na mamamatay ang mga isda pagdating ng tanghali, kaya kailangan nating lumaban. Hindi natin kailangang makipagsapalaran. Dalhin niyo ang lahat ng huli sa bilaran. Ibalik doon para mabulok, tingnan na lang natin. Bantayan niyo ang ilang karito ng sariwang huli na iyon. Magsiga kayo, magsalang ng kaldero, at lutuin para kainin. Kung hindi mapapanatiling sariwa, panatilihin ang lasa. Kapag nabilad ng 3 araw, magiging tuyong hipon ito. Ang isang butil na ito ay tinatawag na tuyong scallop. Ang sariwang huli, 3 araw lang ay mabubulok na. Pero ang tuyong produkto, mabango pa rin kahit 3 taon. Mas malinamnam pa ito sa sariwa. Sa daungan ng Shipu, ang mga tuyong produkto. Kukunin nila lahat kahit gaano karami. Sa ganitong paraan, ang presyo ng 1 kilo ay katumbas na ng 3 kilo. Anak, magpagaling ka muna bago ka umalis. Hindi sila alis. Sa halip na palamigin, ibilad natin para maging tuyong produkto. Tuyong produkto. Iluwas ang mga tuyong produkto. Alamin muna natin kung kanino nakapangalan ang permiso sa pagpoproseso. Hindi makakakuha ng permiso sa pagpoproseso ang isang individual. Kung ganoon, ano ang pwedeng gawin? Kailangang nakakabit tayo sa isang rehistradong unit. Sige pa, bata. Huwag kang tumakbo, dapat opisyal at may tatak ang papel na to. Tumatagawag si Section Chief Fang, sinabing 4 na salita lang, magtayo ng ngayong negosyo. Magtatatak ang ngayon sa ngalan ng kolektibo. Isasabit na ang signboard ng Like One Seafood Processing Plant. Ang reporter ng county na si Jaming Chuan, nabalitaan ng buong bayan ang tungkol sa bagyo. Aba, Haixiu, sa wakas nahanap din kita. Siya nga pala. Nabalitaan kong may lumang alitan sa kontrata ng dalampasigan sa nayon nyo noong araw. May kulang pang pahina sa mga dokumento. Pinipilit mo akong ilabas ang alas ko. Nabalita ang ngayon natin, nasa pahayagan tayo. Basa na, bilisan mo. Ang binatang ito ay hindi natataranta sa gitna ng panganib. Parang Diyos sa husay manghula. Ano pa, pinangunahan ang buong nayon upang malagpasan ang panganib. Tapos na ba ang kasayahan nyo? Haha, idilat niyo ang mga mata nyo at tingnan to. Noong taglamig ng 58, personal na pumirma at nagpatatak si Shen Haishan para ibenta ang dalampasigan. Kontrata sa pagbenta ng dalampasigan sa pamamagitan ng bidding. Ang binabidding ay ang pamana ng pamilya Zeng namin. Ang tatak na to ay sa tatay ko. Matanda, ikaw mismo ang nagmarka ng thumbprint mo, hindi mo yan maitatangi. Tunay ang tatak. Kamay ko nga yan. Pero hindi ko ibinenta ang dalampasigan. Nangangako ako sa tatay. Alalahanin mong mabuti, kailan mo yan itinatak. Taglamig ng 58, nag-imbita ng inuman sa lumang bahay ng mga Zeng. Lasing na lasing ako. Pinalagyan nila ako ng piraso ng papel. Sabi nila talaan daw yun ng samahan. Nagpatatak ng thumbprint isa-isa. Sino ba namang mag-aakala na may nakatagong kontrata sa ilalim ng listahan? Luma na ang gawain na manglinlang ng tatak gamit ang alak. Tatay, nadaya lang ang tatak na yan. Tayo ang nasa katuwiran. Pero sinong maniniwala? Ebidensya ang paniniwalaan. Sino-sino pa ang naroon nung gabi na yon? Ang nagbubuhos ng alak na si San Xuanzhu, pumatay na nung 1 taon. Si Malaosi naman, lumipat na sa labas ng lalawigan. May bookkeeper pa ang mga Zeng. Si Beliu.
Ang kalahating linya ng piging na yun ay Tejim. Inilipat si Bailyu sa Bayton para mag-alaga ng kwenta. Walang anumang balita sa kanya. Pero pagkatapos ng bagyo, nalugi ang mga bangka ng mga Zeng. Kailangan nilang mag-audit ng kwenta, kaya kailan lang siya pabalik sa nayon. Umalis kayo, wala akong alam. Kapag pumasok pa kayo, sisigaw ako ng saklolo. Duwag na ang isang to. Hindi natin maililipat to. Ginoong Bay, hindi ako papasok. Isang salita lang ang sasabihin ko. Nagbantay ka ng kwenta sa Bayton ng isang taon. Kapag may nangyari pa uling masama, aalagaan ka pa rin ba ng pamilya Zeng sa pagtanda mo? Mrs., sa loob ng isang taon na to, gabi-gabi siyang napanaginipan, huwag ka nang magsalita. Hayaan mo muna akong mag-isip. Abacus. Baoliu. Huwag mong sindihan ang ilaw. Gusto ko ng dalawa. Pera para sa kaligtasan ng buhay ko at pera para sa tiket ng bus palabas. May tiket na bukas. Ako mismo ang maghahatid sa iyo sa bus. Isang taon na sa Bayton, araw-araw akong binabangungot. Puro amoy ng alak noong gabing nagpatatak si Katipunan Shen ang nasa panaginip ko. Ako ang nanggawa ng peking resibo ng utang. Ako rin ang naglumang papel sa kontrata ng dalampasigan noong 58. Pati ang lumang kontrata ng pagbenta ng dalampasigan. Pinagdugtong-dugtong ko rin mula sa basurang papel na may tunay na thumbprint. Nasaan ang orihinal na ebidensya? May gawi si Zeng Hongqui. Lahat ng patibong na ginawa niya, nag-iwan siya ng kopya. Nakatago iyon sa bowl niyang gawa sa kamagong. Aba, Uncle Bai, ganda ng mood natin dalhin niyo na yan. Wala akong sinabing kahit ano. Sinabi na ni tatay na pupunta ka rito. Hahaha, gusto ninyong kalabanin ang pamilya Zeng. Nananaginip kayo ng gising. Ball na camphor. Dinukot sa gitna ng daan. Pupunta ako sa pamilya Zeng ngayon din para mandukot ng tao. Nagbibiro lang po kayo, Opisyal Gao. Si Bailyu ang accountant ng pamilya namin. Lasing lang siya kagabi kaya nawala sa sarili. Pauwi na siya ng pamilya niya para mahimasmasan. Kailangan ko siyang makita. Pumunta siya sa Hilaga para bumisita sa mga kamag-anak. Kuya Chaosheng, may nagmamatsyag sa atin mula sa pamilya Zeng. Sa likod ng tambak ng dumi. Nakita ito ni Hausan. Mabuti naman kung ganoon, ang pagkawala sa kanila ay palabas lang para sa kanya. Tandaan mong mabuti ang gabi ng high tide sa Makalawa. Ihahatid siya ng bangka ni Dingman Kang sa dagat para magtago, naintindihan ko na. Lalayag si Mangyan sa dagat para magtago. Sa ganitong panahon, ang paglalayag ba ay para magtago o para ipakain sa mga isda? Idiskarga ang mga kargamento mula sa bangka ni Boss Ding. Kahit kontrolin mo pa ang langit at lupa, may pakialam ka ba sa paglalayag ko? Humihinga ang kargamentong nakabalot ng mahigpit. Nagre-rebelde na silang lahat. Huwag kayong lalapit. Lumusong kayo sa tubig para iligtas siya. Siya mismo ang nadulas at nahulog. Sa gitna ng dilim, nakita ko lang ang paggalaw ng dalawang anino. Kung kinalagkad ba o hinila. Hindi ko nakita ng malinaw. Sabihin mo sa akin, tinulak ba o nadulas lang? Wala akong nalalamang kahit ano. Hindi maitatayo ang kasong ito. Umabot na tayo sa puntong ito. Bakit pa niya ginagawa ito? Hawak pa rin ng pamilya Zeng ang pamilya niya. Kaya naman pala, hindi natin siya masisisi. Kulang ang pabrika ng tagasindi ng apoy. Kulang din ang tagatala ng mga gawa. Bukas ng umaga, dalhin mo ang mga bata at lumipat kayo sa pabrika para doon tumira. Maraming tao sa pabrika mo. Hindi maaabot ng pamilya Zeng ang lugar na yon. Itatala natin ang bawat utang ng paisa-isa. Nahanap siya sa lugar ng manggagamot. Nagpaalam na siya sa kanyang guro. Nag-iwan siya ng mensahe na dadaan siya sa lupa at ikot pauwi.
Malapit nang makauwi si Ate Yuge. Kaawa-awang bata. Hintayin natin ang pagbabalik ni ate. Lalamig na ang panahon. Dadaan sa lupa. Napansin niyang may sumusunod sa kanya. Zenye, may dumating na sulat mula sa timog. Umalis na ang babaeng iyon. Papunta siya sa Hilaga. Kung makangahas siyang bumalik, mabubunyag ang nangyari kay Bailyu. Tatay, ako na po ang personal na pupunta. Susunduin ko ang aking hipagpauwi. Dabao, huwag kang babalik nang walang dala sa pagkakataong ito. Huwag kayong mag-alala, dadaan siya sa lupa. Dadaan sa tubig si Zeng Dabao, sino kaya ang mas mabilis? Kung aalis ka, paano na ang pabrika? Ang mga order para sa export. Ay de-deliver na ang mga kargamento sa Makalawa. Xiaohai. Dalhin mo ang tanda mula kay Shusheng. Pumunta ka sa timog para salubungin siya sa daan. Kapag nakita mo siya, protektahan mo siya kahit anong mangyari. Kuya Xiaosheng, itataya ko ang buhay ko para sa kanya. Kung hindi mo siya mapoprotektahan ng maayos, huwag ka nang babalik sa pamilya Luo. Tatay, huwag na po kayong mag-alala. May nangyari, may dumating na opisyal na sulat mula sa munisipyo. May nagulat na hindi umaabot sa pamantayan ng kalinisan ang pabrika. Ang pamilya Zeng na naman. Sa mismong krusyal na sandaling ito. Kalinisan. Kung ganoon, ipakita natin sa kanila kung ano ang kaya natin. Magtatrabaho ba tayo sa gitna ng gabi, magiging maayos ba yon? Hindi ito pag-aaksaya ng oras. Ipakita lang natin kung paano tayo karaniwang nagtatrabaho. Ipakita natin ng malinaw ang bawat dibisyon para makita nila. Pinunong Wei, isa lamang itong simpleng paggawaan sa probinsya. Kailangan niyo po itong suriing mabuti. Ito ang pamamahala sa bawat zona. Hiwalay ang hilaw sa luto. Rehistro ng pagpasok at paglabas. Ano ito? Itinatabi ang sample ng bawat batch ng 3 araw. Kung aling batch ang magkaproblema, titignan ang garapang ito para matunton ang taong responsable. Yung banga ng tubig doon, walang takip. Pagsasala ng magaspang, pagsasala ng pino, at 3 beses na pagpapalubog. Kumuha rin po kayo ng isang bote. Sino ang nagturo sa iyo ng mga patakarang ito? Walang nagturo sa akin. Ang mga patakaran ay hindi para lang sa inspeksyon, kundi para sa mga pagkaing isusubo ng mga tao. Ang konklusyon ng inspeksyon ay gagawing modelo sa buong bayan. Sa susunod na linggo, magsasama ako ng isang dayuhang negosyante para tingnan ito. Ginoong Jiang, matagal ko na kayong gustong makilala. Ako si He Xiaokun. Galing siya sa Hong Kong. Isang negosyanteng ipinakilala ng panlalawigang kalakalan sa labas. May dala siyang opisyal na liham ng pagsusuri. Ginoong Jiang, bibigyan kita ng pagkakataong yumaman. Magbibigay ako ng kumpletong kagamitan para sa cold chain na nagkakahalaga ng 28,000. Hindi mo kailangang maglabas ng kahit 1 sentimo. At magbabayad pa ng paunang deposito na 3,000. Katumbas yan ng 3 taong trabaho ng buong ngayon. Simple lang naman ang kondisyon. 10 taong eksklusibong supply ng produkto. Gagamitin ang mga produkto para pambayad sa utang. Kapag na-upgrade na ang pabrikang ito, bawat pamilya ay makakapagtrabaho rito at kikita ng sahod. Xiaosheng, pumasok na ang Diyos ng kayamanan sa ating pinto. Pumirma ka na, bilis, 28,000 ang kagamitan. Ang modelong ito, ang pinakamataas na presyo sa merkado ay 14,000 lang. Hindi natin pwedeng pirmahan ito. Ginoong Jiang, maaari naman nating pag-usapan ito ng maayos. Pinapahalagahan mo ang kagamitan sa 28,000. Ang presyo ng modelong ito sa Canton Fair ay 14,000 na nga lang, may patong pa. Doble ang presyo, tapos 10 taon pa kaming magsusustento ng produkto para pambayad. Kapag nagbago ang halaga ng palitan ng pera, 30% ng mga produkto natin ang mapupunta sa wala bawat taon. At may multa pa sa paglabag sa kontrata na 8,000. Nakasulat ito ng malinaw sa kontrata. 30% ng trabaho taon-taon ang mapupunta sa wala. Ibig sabihin, mahigit 400 yuan ang matatapon lang sa tubig. Sino nga pala ang sumisigaw kanina na pumirma na agad? Ikaw kaya yon? Kahit hindi natuloy ang negosyo, magkaibigan pa rin tayo. Hanggang sa muling pagkikita. Nagulat yata si Ginoong He. Boss Zeng, medyo kawili-wili ang taong sinasabi mo. Pagproseso ng mga imported na materyales. Transaksyon gamit ang dayuhang pera. Kikita ang bayan ng $100,000 kada taon. Naglabas na ng utos ang pamahalaang bayan. Plano nilang isama ang pabrika ng pagproseso ng pagkaing dagat sa Like 1. Sa pilot program para sa pagproseso ng mga imported na materyales. Napupunduhan at muling ay organisa ng negosyanteng si He mula sa Hong Kong. Ang muling pag-organisa ay nangangahulugan lang ng pagpapalit ng pangalan.
Kapag napalitan na ang pangalan ng pabrika, wala na tayong kinalaman doon. Nagawa kong kumuha ng schedule para sa pagdinig. Sa 3 araw pero napakatigas ng desisyon ng pamahalaang bayan. Sino ang may lakas ng loob na tanggihan ang alok na $100,000? Hindi na rin kayang pigilan ng komuna. Harap-harapang pagnanakaw na ito, Ang pabrikang itinayo natin sa sarili nating mga kamay. Tinanong ba nila ang 47 pamilya rito bago mag-organisa? Gagamitin ang pamilyang Zeng ang kamay ng iba. Habang ang pamilyang He naman ang naghahanda ng patalim. Bakit kayo nagpapanik? Ang mga pangako ay nasa ulap pa lang. Pero ang mga talaan ng utang ay dapat nakatapak sa lupa. Magdamag na nirebisa ni Zheng Xiaosheng ang mga nakatagong dokumento ko. Inilista niya buwan-buwan ang mga resibo ng bayad at daloy ng dayuhang kita. Ang $100,000 ay sabi-sabi lang niya. Pero ang $12,000 ay nakasulat talaga sa mga libro ko. Walang kulang kahit isang resibo ng bayad. Nabalitaan kong ibibigay raw ang pabrika sa taong nagngangalang He. Ang pagdinig ay sa 3 araw. Ipinamana ito ng tatay ko. 30 taon niyang hinawakan ang kwenta ng pamilyang Zeng. Kagabi, dinalhan ako ng pagkain ni Xujuan. Sinabi niya na tinatawag na kuya ng mga bata sa pabrika ang anak ko. Nagtestigo ako tungkol sa peking utang at peking kontrata. Mula ngayong gabi, lilipat ka na rin sa pabrika. Para tumira sa isang silid kasama si Xujuan. Sa pagkakataong ito, wala nang makakapag-alis sa'yo rito. Kusa siyang nahulog. Sa taong ito, gabi-gabi kong gustong maging isang mabuting tao. Tungkol naman sa kanya, dumaan siya sa lupa at umikot. Kalahating buwan kaming nag-abang sa 300. Pero kahit anino niya ay hindi namin nakita. Mawawala na ang lumang pabrika. Pero kahit isang babae lang ay hindi mo pa mahuli. Kung gagawa ako ng kabutihan, dapat malaki. Ako ang magbabantay sa kanluran. Umidlip ka muna. Sinabi ko na, dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Lalakunin nito ang mga similya sa buong palaisdaan. Bitawan niyo ako, naglalakad-lakad lang ako. Naglalakad-lakad pero dala ito. Wala akong kinalaman dyan. Ang tatay ko ang may gawa, laso niyo ng tatay ko. Ako lang ang naghanda nito. Sinabi ni tatay na lahat ng ito ay utos ni Zengye. Bulok na mula sa loob ang barko ng pamilya Zeng. Ako mismo ang kukuha sa swale na anak na yan. Ikaw na swale, idinadamay mo pa ako. Kung hindi kita idadamay, mabubulok ako sa kulungan. Ikaw ang nag-utos kay Bailiu. At ikaw ang nagpagawa ng kontrata. Ikaw, napakawalang silbi mo. Kahit walang silbi, anak mo pa rin ako. Labanan ng mga makapangyarihan. Paano naman ang nangyari kay Bailiu na nahulog sa tubig? Nakita yon ng 12 ng tao, tapos sasabihin mong aksidente lang. Akala mo ba mababayaran ng kaunting pera para sa gamot ang buhay ng tao? At ang mga utang pa sa tindahan ko. Dapat malinawan na ngayon. Kapag gumuho ang pader, sama-samang itutulak ng lahat. Nakarating na sa daungan ang barko mula sa timog. Nasaan po ang ate ko? Huwag kang mag-alala, anak. Ligtas siya. Sa daan, sa isang nayo ng mga mangingisda, para iligtas ang isang batang nahulog sa tubig. Nasugatan ang kanyang binti. Walang alinlangan siyang tumalon sa tubig. Nailigtas ang bata. At pinuri siya ng buong bayan. Uwi rin siya pagkatapos magpagaling ng ilang araw. Paano naman si Kuya Lo Xiaohai? Ang binatang iyon, binabantayan ang ate mo na parang bantay pinto. Nangako siya. Na sa bawat hakbang ng paggaling niya, ay babantayan niya ito. Hindi siya hihiwalay kahit isang saglit. Sa wakas, umasal din ng tama ang batang iyon. Ipinadala muna ito ng ate mo sa akin. Ito ang reseta para sa pagpapagaling ng buto na isinulat mismo ni Bai Hinian. Nandito na ang lahat ng paraan at tamang oras. Sa tulong nito, tuluyan ng gagaling ang binti ng matanda.
Nasugatan na nga ang binti niya. Pero inaalala pa rin niya ang matandang tulad ko. Aking asawa. Ang pag-alis ko ay hindi pagtakas. Ginamit ng pamilya Zeng ang peking utang para pilitin akong magpakasal. Kung nanatili ako, magiging alipin ang buong pamilya natin. Ngayong wala na ako, wala na ring bisa ang kasunduan sa kasal. Kinuha ko ang pera. Para sa pamasahe at pambili ng gamot ni tatay. Tatanggapin ko ang masamang paratang. Ang hiling ko lang ay maging ligtas si tatay at si Xiaoman. Kung mabuti kang tao, alagaan mo sana si tatay at si Xiaoman para sa akin. Kung hindi, humanda ka sa akin kapag bumalik ako. Kahit napakalayo ng batang ito, pinoprotektahan pa rin niya ang pamilya. Napakabuting anak. Nagpupugay ang matandang ito sa'yo. Tiniis niya ang masamang paratang para lang iligtas ang buong pamilya. Isa ako sa mga nagsismi sa kanya noon. Mabuti naman at alam mong mali iyon. Nalinis na ang pangalan niya. At kukunin ko na ang dalampasigan. $100,000. Pagpapalit ng bagong makina para kumita ng dolyar. $12,000 ang sinabi ng panig ninyo. Walang kulang kahit isang resibo ng bayad. Opisyal na tugon mula sa Provincial Foreign Trade. Walang nakatalang bayad sa kapital ng pamilyang He. May 2 kaso ng hindi pagbabayad mula sa ibang bayan. At may ilang utang pa na dapat nating tuusin ngayon. At pati na rin ang supot na ito ng lason. Petsa ng batch. Huli sa akto kasama ang ebidensya. 30 taon na utang. Ngayon natin tatapusin ang lahat. Peke ang utang, ako ang pumeke sa kontrata. Matagal ko nang ginawa iyon. Idadamay mo pa ako. Kung ganoon, mauuna kitang papatayin. Nandito lahat ang listahan ng mga suhol at regalong ibinigay niya. Makikipagtulungan ako sa investigasyon. Tahimik. Ipagpaliban muna ang pag-uusap, ilipat ang mga ebidensya sa mga otoridad. Saan siya pumunta? Hay, 30 taon ng kasalanan. Nasingil na ni Xiaosheng ang mga utang. Kuya Xiaosheng, kailangan pa ba ng tao sa pabrika? Magtutulungan tayong magsumbong. Alam ko ang lahat ng tagpuan sa timog. Kalahati na lang ang sahod ng gwardiya. 3 buwang probasyon. Ang bayad sa mga produkto sa Shipu. May ipinadala ang pabrika ninyo kahapon para kunin yon. Kinuha, sinong kumuha? May tatak at resibo, 1,200. Mabilang ng malinaw. Nawawala ang tatak ng pabrika. Ninakaw ang tatak para kunin ang pera. Noong isang gabi, nakita ko si Kuya Dabao na umakyat sa pader ng pabrika. Akala ko bumalik lang siya para magnakaw ng pagkain. Kagabi pa siya umarkila ng bangka patungong timog. Bago siya umalis, binabanggit pa niya ang babaeng iyon na aalis kapag gumaling na ang sugat. Sa pagkakataong ito, mahaharangan natin siya. Bawiin ang pera, pero mas mahalagang protektahan siya. Ang mga lumang gamit na naiwan ni ate. Inayos ko ng muli. Mag-iwan ng sapat na pondo sa account para sa negosyo. Magdala ka ng 400 para bawiin ang pera. Gagamitin natin ang pinakamabilis na bangka para ihatid ka muna sa bayan. Tahanan. Nakiusap ako sa bangka ng kumpanya ng pangisdaan. Inihanda nila ito para sa iyo magdamag. Mas mabilis ang bangka ng gobyerno kaysa sa inarkila. Aalis siya kapag gumaling na ang kanyang sugat. Kung dadaan siya sa lupa, tiyak na dadaan siya sa Linjiangdu. May pera si Zeng Dabao para umarkila ng mabilis na bangka. Mauuna siya ng isang hakbang. Bilisan mo pa. Isang batang babae na galing sa Hilaga. Matangkad at may sugat sa binti. Ipaalam mo sa akin kapag nakita mo siya. Dahil sa laki ng tubig, sarado ang tawiran ng 3 araw. Ang mga gustong tumawid sa ilog. Humabol sa huling biyahe bukas ng umaga. Sarado ang tawiran ng 3 araw. Kung aalis siya bukas ng umaga, madali natin siyang mahuhuli na parang isda sa lambat. Yuje. Nahanap din kita sa wasak. Ipinadala ako ng pamilya para sunduin ka. Miss na miss ka na ni tatay. Ipinagkatiwala ng tatay ko. Aling pamilya? Hindi ba't magkakabarangay naman tayong lahat? Ano nga ulit ang palayaw ng kapatid ko, si Aoya? 5 taon nang lumpo ang tatay ko.
Kahit kanino siya makiusap, hindi siya hihingi ng tulong sa mga Zeng. Ayaw mo sa santong dasalan, gusto mo sa santong paspasan. Haharapin mo akong si Zeng Dabao. Inagaw ang perang panligtas buhay namin. Talian ng tagapagligtas. Ikaw pala ang manugang na nakikitira lang. Ako ang taong nagprotekta sa pamilyang ito hanggang ngayon. Ibinigay ni Xiaoman. Sinanti niya, ate. Magiging malamig na ang panahon kapag nakabalik na. 900 ang bawat rolyo, gagawing 1,200. 900 na lang ang natira sa pera. Kulang pa ng 300. Babalik ako para kunin ang barko ng pamilya Zeng bilang sangla. Jian Xiaosheng, maghintay ka lang. Anong hinihintay mo? Naghihintay na ang tatay mo sa loob. Para makakumpleto ng isang mesa. Bakit ka nakatutok dyan? Pumasok ka na. Natanggap mo ba ang sulat? Natanggap ko. Tandaan mo ang huling pangungusap. Tandaan mong kung hindi lang sa akin, nabugbog ka na. Ang mga pangunahing punto sa pag-aayos ng buto ay isinulat ko mismo mula sa mga turo ng aking guro. Ang pagpaparami ng nori ay natutunan sa timog. Kumuha ako ng buong hanay ng kaalaman. Sa nakalipas na higit 500 araw at gabi. Hindi na sayang ang oras ko. Ginawa niyang parang isang buong pangkat ang sarili niya. Ito. Nandyan pa ba sa bahay ang kalahating pahinang iyon? Tara na, kapag lumagpas ang Johor, mamimiss natin ang huling biyahe ng barko. Kapag humupa ang tubig sa daungan, hindi na makagalaw ang barko. May pag-asa pa, darating ang window ng pagtaas ng tubig pagkaraan ng 15 minuto. Mabigat ang unahan ng barko. Habang nakalutang naman ang hulihan. Sa oras na tumama ang alon sa unahan, makakaalis na tayo. Makinig kayo sa akin, ang mga lalaking pasahero ay pumunta sa unahan ng barko. Ang mga babaeng pasahero na may hawak na bata ay pumunta sa gitna. Ilipat ninyo ang mga kahon ng kargamento ng 3 hanay para sa akin. Pumunta sa unahan, dumating na ang alon. Kumapit kayong mabuti at magpakatibay. Lilinawin ko na agad ngayon pa lang. Pag uwi sa bahay, titignan ko muna ang mga ginawa mo bago ko pagpasyahan kung kikilalanin ko pa ang kasal na ito. CJ. Tatay, ang binti mo. Anak, nakatayo ang tatay para salubungin ka. Umuwi na tayo, pumasok na tayong lahat sa bahay. Ito pala ang pangalawang namumuno na hindi nabanggit sa sulat. Ang bayani ng pamilya natin. Xiaoman, napakaraming masasamang chismis tungkol sa kanya ang narinig ng kapatid mo sa timog. Muntik na ngang maniwala ang ate Yuji mo sa mga sabi-sabi. Sasamahan kita sa pagpaparami ng nori. Kailangang palitan ng posisyon ng mga istruktura ng balad. Masyadong nakatago sa loob ang hanay mo at ang dahilan ay ang nori ay kailangang umangkop sa pagtaas at pagbaba ng tubig. At makakuha ng sapat na sikat ng araw. Magdagdag ka ng kalahating hanay at iurong ito palabas ng 10 zang. Ang agwat ng tali ng punla ay dapat 1 talampakan at 2 pulgada. Ang pagtatanim ng may distansyang 1 talampakan ay magbibigay ng mataas na ani. Kapag masyadong siksikan, mabubulok ang mga dahon. Naranasan ko na ang ganitong lugi noong nasa timog ako. Makinig ka sa kanya, hindi kayo nagmumukhang mag-asawa. Mukha kayong dalawang dalubhasang guro. Sa tingin ko, dapat tayong magkaroon ng panibagong kasal. Ang huling pagbuo sa altar ay hindi na mabibilang. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Sino ba ang nakipagbuo sa kanya sa altar? Nagmula na ng tugon si Tabib Bay. Ang pag-aayos at pagbabalik ng buto ay kailangang gawin mismo ng matanda. Magbubukas ang kalan sa 12 buwan. Maniningil lamang ng pamasahe para sa 3 tao. Ang kabuang bayad sa konsultasyon ay 300. Hindi ba't sinabi noon na 500 ang para sa pagpapagaling ng buto? Gumastos tayo ng 200 sa nakalipas na taon. Idagdag ang 300 ito at eksaktong 500 na. Hindi nagtaas ng presyo ang matanda noon pa man. Hindi ako pupunta. Kontento na ako kahit papano ay nakakalakad pa ako ng paika-ika. Ang malaking order para sa export ay dapat maihatid sa katapusan ng buwan. Ang unang ani ng nori ay kailangang makuha bago ang taglamig. May nangyaring masama, ang buong kalsada sa daungan ng Shipu ay puno ng mga tuyong scallop mula sa Laikwan. Pinalitan nila ang magagandang paninda ng mga mababang uri. Maging ang mga amag na paninda ay pinangahasang ihalo. Ang laki ng ating mga scallop ay halos walang pagkakaiba kahit 1 milimetro. Ngunit walang pakialam ang mga mamimili. Nagmumura ang mga tao habang isinasauli ang mga paninda. Ang pangalang Laikwan ay nasira na sa kalahati ng daan. Nagtatanong ang mga dayuhang mamimili tungkol sa pinagmulan ng huli. Nag-aalinlangan sila sa ating reputasyon. Ipinagpaliban muna ang pag-apruba sa order.
Ang reputasyong pinaghirapan nating buuin ng matagal. Huwag mag-alala, kung peking paninda yan, tiyak na may lalabas na patunay. Imbestigahan natin. Ang resibo ng kargamento ay nagmula rito. Sa Guangjin Seafood sa bayan. Basta ako, kumukuha lang ng supply ng paninda. Malay ko ba kung tunay o peke yan? Ikinagagalak kong makilala ka, Irog. Magkikita pa tayo ulit. Ang ganitong paraan ng pagpapapeke ay nakita ko na sa timog. Gumamagamit ng sulfur para magmukhang sariwa at asin para mukhang lumaang bago. May ganyang klase na ng kalokohan sa timog 3 taon na ang nakararaan. Ang pinagmumula nito ay siguradong hindi mawawala ng sulfur at asin. Siya sa atin inyo ang mga tindahang nagbebenta ng sulfur sa bayan. Ang bayaw kong si Mayuejin ang nag-utos sa akin na gawin ito. Mayuejin, sumama ka sa amin ngayon din. Ang tunay na paninda ay lalaki ng 3 beses kapag ibinabad. At babalik sa dating anyo ang laman nito. Pero ang peking paninda, mawasak agad kapag naibabad. At lalabo ang tubig nito. Tingnan niyong mabuti ang pagkakaiba. Suriing mabuti ang paninda mula sa like 1 bago bilhin. Ang totoong paninda ay hindi natatakot maikumpara. Ang peking paninda lang ang natatakot sa nakakaalam. Tagatagap lang ako ng supply. Kumpleto ang mga dokumento ko. Kasalanan ba nilang niloko ako ni Yulausan? Yeah. Mabilis kumilos ang batang ito. Sa susunod, maglabanan tayo ng harap-harapan at patas. Nung gabi ng bagyo, ang mga ilaw ng buong nayon ay nagkaisa. Kahit ang dagat ay nagbigay daan sa atin. At may isa pang tao na dapat nating pasalamatan. Tiis niya ang lahat ng pambabatikos sa loob ng higit 500 araw at gabi. Ipinaglaban at itinaguyod niya ang pamilyang ito mula sa labas. Pumapayag na ako sa kasal na ito para kay Xiaoman. Sinabi ng ate ko na pumapayag na rin siya. Pumapayag siya, napakaganda nito. Nandito na ang kasal sa entablado, bakit pa tayo maghihintay ng ibang araw? May sasabihin pa ba si kasamang Jayang? Wala na po, umuwi na tayo at ipagdiwang ang kasal. Idikit ng baligtad ang simbolo ng kaligayahan. Naway dumating ang swerte at kagalakan. Magbubukas ang gamutan ni Dr. Bai sa huling buwan ng taon. 3 pasyente lang ang tatanggapin niya. Sa pagkakataong ito, ganap nang gagaling ang binti mo. Tamang-tama ang pagbalik mo para ikaw mismo ang mamuno sa kasal. Para sa alak ng pagdiriwang bukas. Hindi nararapat dumalo ang matandang tulad ko. Mister, ito ang mga salitang nakuha ng matandang si Zeng mula sa ilalim ng tubig. Sinabi niyang dapat ninyong malaman ang nakatago sa ilalim ng baybayin. Apat na pung taon na ang nakaraan, bumili ng bangka ang pamilya Zeng at pamilya Shen. Ang mga ama ng 2 pamilya ay magkasamang nangisda sa isang bangka. Itinulak ng lolo ninyo sa pamilya Shen ang aking biyanan sa lumulutang na kahoy. Habang siya mismo ay lumubog kasama ang bangkang Lianghe. Nabuhay nga ang biyanan ko. Ngunit nang makabalik siya, naging tila kalahating patay na tao na siya. Bago siya pumatay, hinawakan niya ang kamay ng matandang si Zeng at sinabi, "May utang na buhay ang pamilya natin sa pamilya Shen." Hindi kayang pasanin ng matandang si Zeng ang mabigat na utang na yon. Kaya ang utang na loob ay naging matinding galit at pagkamuhi. Ang plakang ito ay patagong ipinahukay at ipinakuha niya. Itinago niya ito sa kalahati ng kanyang buhay. Nagabi-gabing nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ngayon, inilabas na ito ng matandang babae para sa kanya. Paano na natin kukunin ang kwenta sa dalampasigang ito? Maaari bang kwentahin ang galit at puot? Kapag nagkahalo-halo ang utang na loob at sama ng loob, hindi na ito maililinaw at may isip pa. Kung ganun, kalimutan na lang natin ang lahat.
Ipalubog na lang natin muli sa dagat ang utang na loob at galit. Sinabi ng tatay. Nung gabi ng ika-16 na, lumubog ito. Ang katubigang ito ay kumitil sa buhay ng aking ama. At kumitil din sa buhay ng mga ama ng inyong dalawang pamilya. Ang utang ng mapanganib na baybayin ito. Ang langit na ang bahalang magtala at sumingil nito. Lumubog na sa dagat ang mga alitan. Nakaahon na ang ating pamumuhay. Napakahusay. Bukas, sa piging ng kasal na ito, halos kalahati ng bayan ang darating. Nakabalik na po ang matanda, nakabalik na siya. Sabi ng manggagamot. Tuwid na ang mga buto. Magpagaling lang ng 1 taon. Pwede mo nang itapon ang baston. Magsisimula na ang kasal. Aking anak, personal kitang ipagkakatiwala sa kanya. Iho, inalagaan mo ang pamilyang ito ng 2 taon. Mula ngayon, alagaan mo sila habang buhay. Magbigay galang sa langit at lupa. May itatanong lang ako sa'yo. Noong panahong iyon, iniiwasan ng buong nayon ang pamilyang ito. Ano ba ang hinahangad mo? Para manatili rito. Noong unang punta ko rito, paralisado si tatay at natatakot si Xiaoman na baka tumakas ako. Pero ang tahanang ito, may nakadikit na pulang papel ng kasal sa hamba ng pinto. May mainit na lugaw sa palayo. At may naghihintay sa higaan. Kailangan may mag-alaga sa tahanang ito. Mula ngayon, 2 na tayong mag-aalaga rito. Ang hatchery ay palakihin ng 3 beses. Ang taniman ng damong dagat ay aabot hanggang sa Silangang Lo. Mag-ipon pa tayo ng 2 taon at ang mga barkong may palamigan ay direktang magpapadala sa daungan. Una, ang pagkilala ng bayan sa mga pamilyang kumikita ng 10,000 yuan. Magpapadala ang like 1 ng 3 pamilya. Mabuti, mabuti. Pangalawa, ang pinag-isang bidding para sa ikalawang yugto ng dalampasigan. Balita ko, darating din ang mga malalaking negosyante mula sa bayan. Sinong malaking negosyante mula sa bayan? Iho, magkita tayo sa lamesa ng negosasyon. Dami ng benta. Kwalipikasyong teknikal. Kontrata sa dalampasigan. Maglalaban ng Silangan at Kanlurang Lo. 800 ang bayad sa kontrata ng bidding. Sa totoo lang, hanggang dito na lang ang maliit na laro ng mga taga-bukid. Iyan hindi nyo kayang sumabay sa larong ito. Hindi ba natin kayang tapatan ang 800? 400 ang alok namin. Ngunit may 3 karagdagang kondisyon. Libreng ituturo ang teknolohiya sa pagpaparami sa lahat ng may kontrata sa lugar na nanalo sa bidding. Ang mga binhi ng damong dagat ay ibibigay sa presyong puhunan lamang. Ang planta sa Like 1 ang mamamahala sa pinag-isang pagbili para sa buong bayan. Lahat ng produkto sa buong bayan. May garantisadong pinakamababang presyo. Ang pagpili sa bidding ay base sa pera. Hindi sa salita. Ang mga patakaran ng bayan ay naitakda na sa unang yugto pa lang. Hindi lang pera ang pinag-usapan dito, kundi kung sino rin ang makakapag-akay sa lahat para sa mas magandang buhay. 3 laban sa 3 ang huling boto. Noong nakaraang taon, may ininspeksyon akong isang planta. May nagulat na hindi ito pumasa sa pamantayan ng kalinisan. Pagpasok ko, nakita ko ang maayos na pagkakahati ng mga linya ng produksyon. Ang mga banga ng luwad para sa mga sample. At isang batang lalaki na sa harap ko mismo ay uminom ng sinalang tubig mula sa sarili nilang planta. Taon-taon, may mga taong kayang maglabas ng pera. Pero bihira ang mga taong itinuturing na parang buhay nila ang mga patakaran. Ibinoboto ko ang Like 1. Kahon ng balota. Iho, nanalo ka sa laban na ito dahil sa tiwala ng mga tao. Sa susunod na laban, sa kitaan naman tayo magkita. Ang pamamaraan ng Like 1. Ipatutupad sa buong bayan.
Buong buhay akong naglayag sa dagat. Ngayon ko lang nakita mula sa unahan ng barko ang mga ilaw na tila tumutubo sa dagat. Ang pagitan ng mga tali ng binhi ay dapat 1 talampakan at 2 pulgada. Tandaan ninyo, mabubulok ang mga damong dagat kapag masyadong masikip. Haha, malakas pa ang matandang ito. Ang karagatang ito. Kumukuha ng buhay pero bumubuhay din ng tao. Tatlong taon na ang nakalipas, ano na ang susunod nating hakbang? Nagsisimula pa lang tayong kilalanin ng karagatang ito.